O eto na mga kababayan. Kitang-kita na mismo ang mga red flags mga kababayan dito sa budget mismo ng Pilipinas. GAA mga kababayan. 2025 natapos na ngayong taon na ito at 2026. Dito na bulat-lat mga kababayan ang mga maanomalya, mga kaduda-dudang mga proyekto na hindi po klaro mga kababayan na binadgetan lang naman ng daan-daang milyon at bilyones mga kababayan. Mga hindi klarong project, mga duplicate na project, at mga kaduda-dudang projects mga kababayan na kalusot at yung iba ipapalusot pa para sa 2026. Panoorin niyo po ha. We found out there are 6 types of red flags in the budget. I'll show you. Kasi inumpisahan na namin. Sa budget na yan mga kababayan ha, yung GAA 2025, tapos na yun. Pinirmahan na ni BBM mga kababayan. At uulitin na naman mga kababayan mga red flags na ito sa 2026 sa budget. Number 1, red flag, walang station number. So you want us to analyze each and every project, pero saan namin hahanapin to? Tingnan nyo mga kababayan, nilalagay lang na ano, may proyekto dito sa Quezon. Quezon mga kababayan eh. Walang location na exact na kababayan. Paano natin hahanapin na, nasaan na yung flood control dito? Walang station number. Walang station number. Yung iba may station number, isa walang station number. So, even though we enjoin the public, we encourage the public to look at that, hindi nila makikita kung nasaan. Construction of breakwater, Quezon. Saan? See? Hindi natin alam mga kababayan kung saan. Saan? Sa Quezon. Oh. That's number 1. Number 2. Isang red flag yan ha. May mga projects na duplicate. Exactly the same. Ito pinakita ko kay Senator Lacson yesterday. Rehabilitation of dike along O'Donnell River, Package 2, DS, Bueno Bridge 1, Right Bank, Capas, Tarlac. Parehong-pareho. Same lang mga kababayan. Walang distinction talaga. At ang budget ngayon mga kababayan, 100 million! Each! Kung sasabihin nila mga kababayan, sige, hahanapan tayo ng project, Meron sila napakita mga kababayan, isang proyekto, pero sa budget, dalawa ang binayaran natin. 200 million mga kababayan. Sa proyektong dapat 100 million lang ang halaga. Buong budget, maraming ganito. Maraming ganyan. Doble-doble. Yan red flag number 3. Naka-divide into phases. Parehong-pareho number pinakita kanina ni Senator Erwin. The same project description, iba-ibang phase, pare-parehong number, pare-parehong amount. Ang daming ganito sa uniform mga kababayan. Ni-round off na lang sa 100 million dahil anyway, taong bayan ang magbabayad niyan. Budget. 100 million. 115. What the? Sa NEP. Next. Bilyon mga kababayan ha? Pampanga. Ang ginawa nila mga kababayan, phase 1, phase 2, phase 3 hanggang phase 10. Mayroong 120 million, 115, 100 million. Umabot hanggang phase 9 sa Pampanga mga kababayan. Hindi pa natin alam kung mayroon pang phase 10 until phase 20. 100 million each. Yung iba 120. Bilyones din mga kababayan. Tapos may ibang term, may package naman, may phase. Package pa. Per hour ba o package o combo? Package, ito ganun rin. Construction of flood control structure along Agos River, Package 10, Infanta, Quezon. Package, tapos isa, package 11, package 10. Bakit hindi na lang ginawa isang package? But dinivide into different packages. The same river, the same barangay, the same... Dahil mga kababayan, kung isang project lang yan, kaunti lang kupit nila Yan mga kababayan, marami silang kukupitan. Municipality. Red flag next. Yung round amounts, sinabi ni Senator Erwin. Kung meron siyang detail... diba mga kababayan, pare-pareho rounded to 100 million? Imposible naman mga kababayan, pare-pareho ang amount. Iba-iba ang specifications yan Hindi siya magra-round amounts. 200 million, siguro mga lang yan mga kababayan, 75 million, i-round off na natin ta 100. Anyway, wala silang magagawa yan ang iniisip siguro. Hindi siya magra-round amounts, iba lang, parehong barangay, iba lang yung sitio, pero si same amounts. Next. Grabing mga perang nasasayang mga kababayan, Yeah. Next ito, red flag number 5. May makita kami mga items na merong specific code names.
May mga yung ibang code project names. walang code names, ibang project may code names. So, hindi consistent in other words. Next, and last, Baka yan na yung mga ghost projects, yung walang code names. I think this is the worst. Ito yung the Ano worst. yan? The same project na sa GAAD 2025. Oh, eto mga kababayan ha. Tapos na JAA 2025. Tapos na yan. Malamang ubos na ang pera na yan. Pinondohan ulit sa 2026 mga kababayan. The same project. The same project in sa NEP 2026. Parehang 200 million mga kababayan. Grabe. Oh. So bakit? Bakit pinondohan na naman? Yan, the same. In 2025, construction of flood mitigation Grabing structure of kabangagan River na ito mga kababayan. and Allied Grabing Rivers kabangagan. Package 1, Rosales, Pangasinan. In NEP 2026, ganun na ganun. Construction of flood mitigation structure Agaon River and Allied River Phase Grabe A, no, paborito nila yung mga kababayan, flood control. Rosales, Pangasinan. The same amounts. 5,500 flood control. Kaya pala mga kababayan na 5,000. Kahit wala tayong nakikita masyado dahil ito the same. 2 beses pinondohan. Counted as 2 na ang budget. Pero isa lang proyekto. So ang tanong, Tapos what if ghost project pa yan? Doble kita. hindi naman po siguro 200 clerical million error na to. each. Oh. Diba? Sinadya to ilagay sa NEP. Diba? Ang punto ko, DBM should be more Red flag. Should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects na Dapat nga mga kababayan na yan, geotag, yung exact na coordinate mga kababayan, di ba? Yan ang ginawa ni Villar dati. Para talagang ma-pinpoint yung saang lugar. Hindi yung naglagay lang sila mga kababayan, no? Wala man lang specific na location. Saan natin hanapin? pasok sa NEP. Ang nangyayari kasi, dinadala dito Red flag. na lumalampas sa scrutiny ninyo. Dapat mag-scrutinize pa kayo ng maigi kasi very obvious naman to eh. Diba? Obvious. Hindi siya clerical error, sinasadya itong ganitong panloloko ilagay sa NEP. Duda tayo, no? Duda tayo. Baka, maroon ding nakikinabang dyan, mga kababayan. Dyan sa, taga-check. DBM. Ewan na natin. Miss na sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer at OIC Regional Director Henry Alcantara. Ayon kay DPWH Secretary Tapos yan, mga kababayan, grabe na pera na nakuha daw nan siguro, no? Sa Alcantara. Gagamitin na yan, mga kababayan, para idepensa ang kanya sarili. Para tayong ginisa sa ating sariling mantika. Vince Dizon. Blacklisted na rin ang 2 contractor ng Ghost Projects na nabisita ni Pangulong Marcos Sino yan? sa Si Bulacan Wawaw? nitong Agosto. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Blacklisted na sila. Rafi, Connie, ito nga yung Ghost Flood Control Project na in-inspection mismo. Hinabol nila, mga kababayan. Akala siguro nila na Sige, bilisan natin. Kahit pa tingnan nyo mga kababayan, lupa na loose soil. Binuhusan lang ng semento. Si DPWH Secretary Vince Dizon dito sa barangay Sira na din yan. Sipat sa Plaridel, Bulacan. At ang kanyang description dito Completed sa proyekto na yan, nito, patay na pilit binubuhay dahil taong 2024, idineklara na 100% na completed. kumpleto ito at sumingil na sa gobyerno. Tingnan nyo, may nadali, ng 96.5 million pesos. Pero ang nakita ni Secretary Dizon dito, hinahabol na gawin ang proyektong ito. Dismayado. Tingnan nyo mga kababayan, loose soil. Sinong hindi masisira dyan, mga kababayan? Isang bahaan lang yan, mga kababayan. Wala na yan. Para lang yung M&M's, mga kababayan, yung nips. Na yung malambot na tsokolate, nilagyan ng coating. Si Secretary Dizon sa kanyang nakitang Ghost Flood Control Project dito sa Baka nga, barangay guguho yan, yung nakatayo dyan. Sipat sa Plaridel, Bulacan. Lalong magalit kasi Dizon. Tingnan nyo. Tinexture test ba kababayan, kagaya ni BBM? 2024 nang ideklara Tapos Dizon, may gana ka pang mag-backtrack hanggang kay Tatay Digong? Iimbestigahan nyo? Yan pa lang, kulang pa ang panahon nyo para tugisin nyo yung current. Huwag kang mamulitika, Dizon. kontraktor nito na 100% na Concrete mga kababayan na kayang durugin ng kamay. Ang kontraktor nito ay yung Wawaw Builders. At kumolekta na nga sa gobyerno ang kontraktor ng Tingnan nyo, Tingnan nyo mga kababayan yung sako. Pati sako.
Inilagay lang dyan pang filler, mga kababayan. Ang kontraktor ng 96.5 million pesos. Base rin sa record Kayo, huling-huli na kayo. Nagsasayang na lang kayo ng pera. Ay, kabobohan. ng DPWH, 3 buwan lamang umano, doon na tinapos ang naturang proyekto noong idineklara nila ito na tapos na. Pero sa Kaya pagdating... nasisira ako. Tingnan nyo, mga kababayan. Oh, nipis. Tapos, direkta soil. Dapat may mga bato pa dyan. Oh. Hindi yung ganong mga lupa diretso, mga kababayan. subcontractor na lamang ang gumagawa at hinahabol ito. 3 linggo pa lamang ang nakakaraan nang sabihan sila na gawin Ayan ito na yung sa si Alcantara. 700,000 pesos lamang. At ayon kay Dizon, yung mga nakapirma dito ay itong sinadating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Dapat hinuli na yan, mga kababayan. No? Napaka-weak talaga ng District BBM talaga, Engineer mga kababayan. JP Mendoza. So Mainit na balita, Rafi Connie, ay Ending yan, mga kababayan. Makakatakas yan. na ni Dizon itong si Alcantara na dating suspended lamang at sasampahan daw ng kasong kriminal sa mga susunod na araw. Ipedidismiss Tagal! na rin itong sina Hernandez at Mendoza. Sa isang text message naman, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya Yun ang aksyon wawaw, ito ni Secretary Dizon. Sa Senate hearing ay nagpaliwanag noon si Alcantara na kung may nangabayaran daw Ayan na si Mr. Budol, mga kababayan. ng mga proyektong Ghost or Ghost Project ay nagtitiwala lamang siya sa kanyang mga tao, pero inamin din niya nakapabayaan din niya ito. Sa isa pang mainit na balita, Pagbayaran mo yan. blacklist. Pinahabang buhay na blacklisted din ang Wawaw Builders at ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor What if, sa isa pang Ghost Project na What binisita. if magtatayo lang ng ibang pangalan lang, mga kababayan, na construction firm na naman? Kagaya ng mga diskaya, mga kababayan. Siyam. Blacklist mo lang isa. Sige, meron pa kaming marami pang construction Mismo firm. ni Pangulong Marcos sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Ay, Diyos ko. Patay na, pinipilit buhayin. Likewise, yung issue na ano sabi mo? 2016, 2017, 2019. Pinipilit mo ring buhayin. Mag-focus ka dyan, nasa harapan mo na. Nainis tayo dito, mga kababayan, pati mga Duterte. Magbabacktrack na. Naghahanap na naman ng mai-issue, mga kababayan. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi Pahuli dito mo ng na! DPWH, 100% completed na to last year. Pero, Hanggang galit ka lang? Wala kayong action? siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to Ghost Project ito Klarong-klaro. And then, anong gagawin mo? Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Sino na yung mga kasamahan mo dyan sa DPWH? Ikaw na ang bossing. Pangalanan mo na. Pero tong hayop na wawaw na ito, Hayop. Ang hayop din. Yung maraming hayop, mga kababayan, nasa DPWH din. Tugisin mo ang sarili mong hayop dyan. at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, Yan. Ikaw ang may control niyan. Sige, linisin mo. kailangan managot nito. Malamang dyan ang mga kasamahan ninyo, mga kababayan. Andyan ngayon. Rafi Connie, tungkol naman doon sa mga courtesy resignation na hiningi nitong si Secretary Dizon, 6 daw sa lahat ng 6 na undersecretary ng DPWH ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignation at 2 linggo ang ibinibigay ni Secretary Dizon sa kanyang sarili para reorganisahin ang DPWH. Connie, Rafi? Joseph, kung 700,000 pesos lang yung budget para dyan sa flood control project na nasa likod mo, ano to, ipagpapatuloy pa ba nila or ipapatigil muna, Joseph? 700,000? Nakasulat doon milyon-milyon, mga kababayan. And ang sabi nitong si Secretary Dizon ay itutuloy na rin itong proyekto nito pero tututukan na nila yung gagawin nito. At kanina, in-inspect ni Secretary Dizon yung bahagi ng dike. Ang akala namin, yung mga nakapatong lamang na mga sako ay ganun lang yung pagkakagawa. Pero binungkal naman ng foreman at ipinakita na buhos naman yung loob. So, satisfied on that respect
yung Satisfied DPWH ba yan? sa subcontractor na gumagawa nito. Pero yung question mo, itutuloy pa rin yung proyekto na ito pero tututukan na ng DPWH, Rafi. Gayon man, nangangamoy kaso talaga ito. Joseph, marami ba yung pwedeng kasuhan dahil dito? Medyo, hindi medyo. Marami. Nakatakas na nga yung ilan. Number 1 dyan, Zaldico. Hindi dyan mga kababayan ha, pero sa ibang mga lugar mga kababayan, sa ibang mga hokus-pokus. Malaki talaga yung nawala sa kabanang bayan. At na-establish ba kung sino yung kumuha dyan sa subcontractor, Joseph? Yung original na contractor ng inong proyekto nito, yung Wawaw, ang kumuha sa kanila ng subcontractor. Grabe no? O yan mga kababayan, nasungkit pala ng Wawaw. Ang nakuha nila multi-million mga kababayan and then kumuha ng subcontractor, binayaran lang ng 700,000. Yung supposedly, multi-million na proyekto mga kababayan, pinasubcontract, 700,000 lang ang binayad sa subcontract. Nako. Kaya kita nyo mga kababayan, lupa, and then, sementong konti, coating. Pero 96 yung kinolect nila, ayon dito kay Secretary Dizon, 96 million sa 96 million! Pero nung hinahabol, 3 weeks ago, itong project na ito, kasi nga mainit na yung issue ng flood control, Sinubcontract. ang sabi nung foreman na nakausap natin, at nakausap ni Secretary Dizon, 700,000 lamang yung kontrata nila. Para wow! Tapos 98 million ang mga kababayan. Nakuha ng Wawaw para sa proyektong, sinong hindi masisira mga kababayan, no? Hindi yan dapat, lupa lang. Sinong may sabing okay naman ang trabaho, Diyos ko Lord? Anong okay dyan? Wala man lang bato. Yun yung bahagi na yan. So, Hindi man lang kinumpak mga kababayan. Yung mga putik-putik pa yan. At dun sa dulo, medyo hindi pa kompleto, no? Maraming kakasuhan. Ang glaring dito, ididikit na ito dito kay DPWH, dating DPWH Regional Director Henry Alcantara. Kasi sabi nga ni Secretary Dizon, medyo glaring. So, kumbaga, kung ebidensya at ebidensya, ito na, Rafi. Joseph, may karagdagang tanong si Connie. Yes, Joseph, nabanggit mo na 700,000 lamang yung ibabayad dito sa subcontractor. So, itong 700,000 as compared dun sa 96 million, paano ba yun ibabalik pa? Kukunin ba doon mismo sa Wawaw din yung pangtutuloy dyan? Paano ba yung magiging direktiba? Sigurado tayo mga kababayan, marami pang mga lugar siguro na hinabol. Hinabol sa paggawa ng ganyang mga ghost project mga kababayan para lang sabihin mayroong ginawa. Overtime siguro ang mga animal mga kababayan dahil baka ma-inspect na rin sila. Yun ang wala pang detalye itong si Secretary Dizon. Hindi pa natin siya natanong about it, no? Kasi June 2024 pa siningil Anong hinabol na ang sabi 700,000. Hindi ko lang alam kung kanino sisingil ito. Tingnan nyo ha. Wala pang isang taon yan mga kababayan, sira na yan. Yung foreman, kasi ang kausap nila, yung Wawaw, 700,000, nag-aalala nga siya na baka hindi mabayaran. Pero ang sabi naman nitong si Secretary Dizon, itututukan nila. Hindi talaga yan mababayaran. Kulong niyang Wawaw Itong ginagawa nila at ayusin kung dapat may ayusin, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Makainit na ba? Nanood ng sa laptop niya. Nag-resign na si Herbert Matienzo bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ang ahensyang nagbibigay nag-resign matapos ang anomalya mga kababayan. Anong gagawin niyo dyan? Kasuhan na rin. Mga kontraktor sa gobyerno. Sa gitna po yan ang issue ng mga maanomalyang flood control projects. Sa isang text message sa DZBB, sinabi ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na personal ang dahilan ng pagbibitiw sa personal? Maniwala kayong personal. Pwesto ni Matienzo. Nag-resign si Matienzo sa gitna ng investigasyon sa maanomalya umanong flood control projects. Nakitaan ng... tingnan nyo. Ganyan-ganyan mga kababayan ang mangyayari. Nakita nyo kanina? Yung parang lupa lang mga kababayan na nilagyan ng coating. Ito ang mga mangyayari niyan. Wala pang 1 year, ganyan yan. Tapos, to think, 96 billion ba yon? Sinabkon sa 700,000? Grabe, wala man lang 1%, mga kababayan, ang kanilang inilaan para sa proyekto. Ang huhudas, grabe. Conflict of interest ang PCAB kasunod ng mga aligasyon ni Senador Ping Lacson na mismong mga opisyal ng ahensya ang contractors umano sa ilang government projects. Ipinagbibili rin umano ng PCAB ang accreditation nito sa mga kontraktor na una nang itinanggi ng ahensya. Nasa direktang pamamahala ngayon ni Roque ang PCAB
Kasunod po ng mga naturang aligasyon. Sinisikap Sinong ang Roque kunan yan? ng GMA Integrated News ang pahayag ni Matienzo kaugnay sa kanyang pagre-resign sa PICAB. Pick up. Mainit na balita, isinailalim na sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Bureau of Immigration ang 35 iniimbestigahan kaugnay sa flood control projects. Yung mga kongresista. Mula yan sa pinagsamang hiling ng Senate Blue Ribbon Committee at ng DPWH. Sa tulong ng Lookout Bulletin, mababantayan kung lalabas ng bansa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pang tauhan ng kagawaran. Di ba yung lookout mga kababayan, makakalabas pa rin yan? Walang whole departure order eh. Gayon din sina dating Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Kasama rin ang ilang kontratista gaya ni Sara Diskaya na ayon sa kanyang kampo ay hindi magtatago. At ni Luisito Tiki na handa ring makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Wow, prox mga kababayan ang kanyang pinintahan lang ng kanyang mga kababayan, Ate Sara. Wow, Ate Sara. Prox. Parang ginawa lang mga kababayan, giveaways. Sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng iba pang nakalista. Na mga motorista, Ito na mga kababayan, ang resulta sa kurakutan. Dahil sa rumaragasang mud flow. Magkano ang nakuhang flood control sa lugar na yan? Naantala ang clearing operation sa lugar dahil sa patuloy na pagulan. Yan mga kababayan. Sa mga motorista ang mga Nara Bridge sa Itiague, Isabela. Umapaw kasi roon ang mga debris. Umapaw na naman. Ang taong bayan ang magsasuffer mga kababayan. To think na mayroon palang pera. Mayroon palang pera. Example na lang yun, 900 million. Ay, hindi pala. 96 billion ang budget. Sinubcontract mga kababayan to 700,000. Sanhi ng pag-apaw ng tubig. Sinong hindi aapaw niyan? Binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng siyam na kumpanyang pagmamayari o kontrolado ng Pamilya Diskaya. Sabi ng PICAB sa kanilang desisyon, labag sa batas ang inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may maliwanag na nagsisinungaling mga kababayan, Hindi na call out mga kababayan. pagkakataong nagbibid ng sabay-sabay ang kanilang mga kumpanya para sa iisang kontrata sa gobyerno. Kabilang sa siyam na binawian ng contractor's licenses ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction. Eto sasabihin natin mga kababayan, makulong man lahat ng mga contractors na ito. Hanggat hindi na-a-address ang kurakutan dyan sa DPWH, yung mga tauhan yan mga kababayan, at yung mga padrino nila dyan sa Kongreso, wala ito. Ang ipapalit mga kababayan, another Diskaya na naman na iba lang ang pangalan. The same mga kontratistang mga buhaya din na nagpapagamit mga kababayan. Dahil para pareho sila mga kurakot. Corporation. Ang dalawang nabanggit na kumpanya ay kabilang sa top 15 contractors na isiniwalat si Pangulong Marcos na may pinakamalalaking ng flood control projects sa bansa. Kabilang na number 8 dyan mga kababayan, SunWest ni Zaldico. Nalampag po ng ilang militante at mga biktima ng baha ang harap ng compound ng Wow! Ito mga realista mga kababayan, kung anong issue, yung mga kababayan, issue sa EJK. Mga biktima ng EJK din sila. Yung issue mga kababayan ng mga na-demolish. Mga na-demolish, biktima din sila ng mga mga kababayan sa housing. Ito, ang issue flood control. Biktima kami ng baha din. Pamilya Diskaya sa Pasig. Nagdrama mga kababayan. Gaya-gaya sa Indonesia. Sinugod ang ni Diskaya. Sige, wala naman kang kontra dyan. Pero sana, hindi lang si Diskaya. Doon kayo pumunta. Doon kami pumunta kay Tambaluslos sa bahay. Mas matutuwa kami. Humingi na po tayo ng detalye After niyan, on the spot ni June Veneracion. June? Tina-challenge natin itong mga realista mga kababayan. Ang tatapang Hindi nila magalaw-galaw si Tambaluslos mga kababayan. Tingnan nyo. Lahat na kanila inaway. Pati si Marcos inaway mga kababayan. Pero si Tambaluslos never nilang inaway. Wala man lang effigy si Tambaluslos. Ang laki-laki na mga kababayan. Tingnan nyo. Mukha ni Tambaluslos kasunog-sunog mga kababayang effigy. Sarap niya i-effigy yan si Tambaluslos. Pero wala. Wala silang effigy ni Tambaluslos. At hindi rin nila binibira. Alam na sumugod nga ang mga militante at ilang biktima ng baha ayan sa compound ng Pamilya Diskaya. Binandalan nila mga kababayan. Dito sa Pasig City.
Kasi may media eh. Oh. Sige ha. Challenge natin sa inyo, Akbayan. Puro ito mga Akbayan, mga kababayan eh. Isunod nyo ang bahay ni Romualdez. Alam mo kung malampag kayo doon. Bahay ni BBM. Bahay ni Zaldico. Sige, pagkatapos nyo dyan. Bakit si Diskaya lang? Para propaganda. Eto mga kababayan, gaya-gaya ito sa Indonesia. Although ang sarap mga kababayan, gumaya sa Indonesia talaga, no? Pero baka gamitin mga kababayan ng sa na rason na naman ng mga bangag mga kababayan para mag-martial law. Pero kung talagang seryoso kayo, Akbayan, isalin nyo bahay ni Tambalos-los dyan. Kinalampag at pinagbabato nila ng putik ang gate ng mga Diskaya. Gumamit din sila ng spray paint para markahan ng protesta nila ang bakod. Ito raw ang ganti nila. Spray paint daw mga kababayan. Itong ungas na to ang dinala mga kababayan, yung top coat, yung para clear coat mga kababayan. Spray na walang lumalabas na pintura, kaya pala mga kababayan, lang, parang top coat. Sa pagsalaula sa pondo ng pamahalaan, partikular ang mga anomalya sa flood control project kung saan kasama ang kontratistang si Sara Diskaya sa mga iniimbestigahan. Bayad muna, bayad muna. Yung design people mga kababayan Okay lang sana kung mga legitimate talaga mga rallyista, mga taong bayan ang nagpupunta. Eto mga kababayan, masama na ang bantot na nga ng mga reputasyon ng mga animal na to. Habang nalulubog daw sa baha ang maraming Pilipino. Sige! May mga tao tulad ng mga Diskaya na lumalangoy lubusin nyo ha! Sabi naman ni Colonel, hindi tayo kumukonta mga kababayan sa kanilang dyan. Pero lahatin ninyo. Hendrix sa Mangaldan, ang hepe ng Pasig City Police. Doon kayo sa Port Park kitang balos-los. Ang ginawa ng mga rallyista. Pwede raw silang kasuhan ng malicious mischief. Pero ipapaubaya daw ng PNP sa pamilya Diskaya kung magsasampa sila ng kaso. Kahit walang permit. Hindi yan magsasampa ng kaso. Pinayagan daw nila ang mga rallyista. Hindi akala ng mga pulis na mauwi ito sa pambabato ng putik. At dahil kakampon vandalismo. Magdi-deploy daw ng dagdag Hoy, mga buang. Maniniwala kami kung doon na kayo sa mga kongresistang bahay din. Sugurin nyo, unahin nyo ang pinakamalaking buhaya sa area para wag na maulit ang nangyari ngayong araw. Paulit-ulit ang sinasabi ng panig ng pamilya Diskaya na wala silang nilabag na batas sa kanilang mga proyekto. Wala pa silang pahayag kaugnay ng nangyaring protesta ngayong araw. Connie, sa ngayon ay nalinis na ng mga tauhan ng pamilya Diskaya yung putik sa... Ilan kaya ang bayaran din dyan mga kababayan? Yung ilan talagang legit sila. Dahil yan ay mga parang sabi nila mga legal France ganyan. Pero yung ilan mga kababayan, hakot din. Gate dito sa compound. Lalong-lalo na kapag andyan na yan si Percival mga kababayan, parang tik-tik. Yung parang tumabingi na yung mukha. Marami nang nagre-reklamo na yan Dahil yung iba hindi nabayaran daw mga kababayan, pinangakuan. Ang natitira na lang ay yung mga vandalismo sa kanilang bakod. Magnanaka. Maraming salamat, June Veneracion. Ikulong. Nasaan na yung nag-spray ng clear Mula coat? sa Bicol Region ang probinsya ng Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pag-uusapan, base po yan sa datos na nakalat. Yan lugar ni Lenny mga kababayan at the same time kababayan niya si Zaldico. Number 1 na contractor sa flood control mga kababayan. Ang Bicol, number 1 din na binabaha. Ng GMA Integrated News Research mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero may isang flood control project sa Kasurang hindi pa natatapos at inabandona. Questionado rin umano ang kalidad ng nasabing proyekto. Kagaya 700,000 lang na 96 billion ang budget. Grabe. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Nasaan ang kalsada dyan? Road project na ito ay protection sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake. Huwag nyo sabihin completed na yan. At connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado. Abandonado. Nakatuwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan.
Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project. Dahil syempre, tingnan nyo mga kababayan, yung pagkagawa. Ay nako, talagang masisira mga kababayan. Dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May Takal na. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa. Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito. Pati backhoe mga kababayan, iniwan ng nakatiwangwang. Sira na yan. Ganyan laki ang kanilang nakulimbat mga kababayan dahil wala na silang panahon na i-rescue yung backhoe. Sabi siguro ng kontratista, anyway, dami na natin pera, bahala na mabulok ng backhoe. Sa lugar na ito, abandonado na. Sabi ng mga taga rito, nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito. Hayaan na lang masira yan. Buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos ang ang mismong pangit ng pagkagawa mga kababayan. Questionin ang kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Oh my goodness, parang clay mga kababayan, parang clay. Nagiging powder powder. Pwede nang singhitin. Yung buhos ng simento, I love it. Nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng inalis na nila. Complete na siguro yan. Sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa Bicol. Ako, Bicol. DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya. Ngunit hindi rin alam. Hinarap. Wala rin gustong magsalita. Ang kapal ng mukha nyo. Bakit hindi nyo hinarap yan? Media yan mula sa mayor's office ng Baaw o kaya ng municipal engineer. Iwasan na sila Ang mga opisyal ng barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung una parang lang mga kababayan, putik na pinatigas. Ako, magagalitan ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Lupa. Bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat buti nga may bato. Yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan. Sila ang nagsasuffer mga kababayan, sila binahaan. Maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Bawal sana nung kagaya nung ginawa ng Wawa mga kababayan, nakakuha sila ng kontrata. Bawal nilang isubcontract yan. Kayo ang gagawa. Subcontract mga kababayan hanggang kita dito. Hanggang ang kalidad naiiwan mga kababayan. Wala na silbi. Wala kami magawa. Helpless ang mga tao mga kababayan. Helpless. Pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Yan lang. Papaalam natin yan. Tapos hindi. Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baaw, hindi pa rin daw nila masabayan ang paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrity. Bilyones mga kababayan sa Camsur lang. Number 1 bahain mga kababayan. Number 1 din sa budget. News research sa Sumbong sa Pangulo website. Sumbong bongbong. Nangungunang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Grabe. Meron dito Lenny. Ayusin mo yan, Lenny. 150 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos. Ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. See? Nationwide mga kababayan, sila ang nakakuha ng bulto ng flood control project. Mark Salazar, Grabe. Matindi na ito mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post the comments below.